Si Andres at ang laban para sa kalayaan. Kilalanin si Andres, isang sundalong Pilipino na nagpakita ng matinding tapang at dedikasyon sa laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Isang kwento ng pagsasakripisyo ng kabayanihan na nagbibigay inspirasyon ng bawat isa sa atin. Maligayang pagdating sa John Rambo Balance. Dito, tatalakayin natin ang mga kwento ng katapangan, pakikipagsapalaran at kabayanihan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ihanda ang inyong sarili sa mga kwento ng mga bayani na humarap sa matinding pagsubok at lumaban para sa kalayaan at katarungan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Si Andres at ang laban para sa kalayaan. Sa isang panahon ng kaguluhan at digmaan, ipinanganak si Andres sa isang maliit na baryo sa Pilipinas. Bata pa lamang siya ay pinapangarap na niya maging sundalo upang ipaglaban ang kanyang bayan. Lumaki siya na puno ng pag-asa at determinasyon na isang araw ay makakamtan nila ang kalayaan mula sa mga mananakop. Nang sumiklab ang revolusyon, hindi nag-atubili si Andres na sumali sa hukbo ng mga katipunero. Naging kilala siya sa kanyang kagitingan at tapang sa bawat labanan. Ang kanyang mga kasama ay nagkaroon ng mataas na paggalang sa kanya dahil sa kanyang walang takot sa pagharap sa kalaban. Sa isang mahigpit na labanan sa bundok ng Sierra Madre, nasugatan si Andres. Ngunit sa halip na sumuko, ipinakita niya ang kanyang lakas ng loob. Sa kabila ng kanyang mga sugat, pinamumunuan niya ang kanyang mga kasamahan upang maagaw ang isang mahalagang kampo mula sa kamay ng mga mananakop. Ang tagumpay na iyon ay naging isang simbolo ng kanyang walang hanggang pagnanais para sa kalayaan. Isang gabi, habang nagpapahinga ang mga katipunero, dumating ang balita na may paparating na malaking puwersa ng kalaban. Alam ni Andres na hindi pa handa ang kanilang hukbo upang harapin ang malaking bilang ng mga kaaway. Sa kabila ng panganib, nagdesisyon siya na magbolunteer na maging isang pain upang iligaw ang mga kalaban palayo sa kanilang kampo. Sa kanyang plano, nagdala siya ng ilang mga armas at nagsimulang magpaputok sa direksyon ng kalaban. Ang kanyang estratehiya ay nagtagumpay at malaking pwersa ng kaaway ay naakit papalayo sa kanilang kampo. Subalit, si Andres ay nahuli at binihag ng mga kalaban. Sa loob ng piitan, hindi nagpakita ng takot si Andres. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang tapang at dignidad bilang isang sundalo ng kalayaan. Kahit na siya ay tinorture, hindi niya ibinunyag ang mga lihim ng kanyang hukbo. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay daan sa kanilang tagumpay. Matapos ang ilang linggo, nalaman ng kanyang mga kasama ang kinaroroonan ni Andres. Sa isang madugong labanan, nasagip nila siya mula sa mga kalaban. Ang kanyang pagbabalik ay isang malaking tagumpay para sa kanilang grupo. Si Andres ay naging isang bayani, hindi lamang dahil sa kanyang kagitingan sa labanan, kundi dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig para sa kanyang bayan at kapwa. Ang kwento ni Andres ay isang paalala na sa atin ng tunay na diwa ng kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang tapang at sakripisyo ay naging inspirasyon sa maraming Pilipino upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating kwento sa araw na ito. Hiling ko lang na huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang ating video
para maipaabot ito sa buong mundo. Maraming salamat po.